billion peso annual budget ng Pampanga ayon kay dating Candaba Mayor Jerry Pelayo, walang katotohanan batay sa records ng Kapitolyo. 129,000 ektarya ng kalbong kagubatan at watershed sa Central Luzon na isaayos na sa National Greening Program ng DENR. Bagong deep well pumping station, binuksan ng Prime Water MCWD sa San Francisco, Mabalacat. Art exhibit at eco-friendly fair inilunsad sa siyudad San Fernando. At Sasmuan Walk for Hope, isasagawa ng mga supporter ng Team Lenny Kiko. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Kumakalat po ngayon sa social media ang video ni dating Candaba Mayor Jerry Pelayo tungkol sa di umunay 6 billion pesos na annual budget ng Pampanga. Pero sa pagsisiyasat ng CLTV News sa mga dokumento ng Kapitolyo, lumalabas na walang 6 billion peso budget ang naaprubahan sa mga nagdaang panahon. Narito ang report. Balo niya po'y pera tamong yan, naging Kapitolyo, magkano? 6 bilyon in Banwa. Atwang Banwa, 12 bilyon. Atlong Banwa, hanggang 2005, 18 bilyon. 18 bilyon. Alang dapat dadanop, alang dapat magkasakit ang Kapampangan. Kuha ito noong April 10, 2022 sa FB page ni Candaba Mayoral Candidate Anyway Bailon. Ganito ipinangalandakan ni former Candaba Mayor Jerry Pelayo sa entablado ni Pampanga Gubernatorial Candidate Danilo Boy Bailon ang laki di umano ng pondo ng provincial government ng Pampanga. Kaya litanya niya sa mga audience ng political activity ni Bailon, walang dapat nagugutom na mga Kapampangan dahil sa laki ng pondo ng Kapitolyo. 18 bilyon alang dapat dadanop, alang dapat magkasakit ang Kapampangan. Sinubukan ng CLTV News team na humingi ng kopya ng mga naaprobahang annual budget ng Kapitolyo. Partikular na ang nabanggit na 2005 ni Pelayo. Board member pa lamang noon si Vice Governor Lilia Nanay Pineda at absent pa nang maipasa ang nasa 692 million pesos na annual budget na inisponsor naman ni dating board member Seferino Laus. Binigyan din kami ng kopya ng Kapitolyo para sa approved budget sa taong 2019 hanggang 2021. Pero lumalabas na walang 6 na bilyong piso na annual budget ang naaprubahan. Pinakamalaki na rito ang naipasang budget ng taong 2021 na nasa higit 4.8 billion pesos. Kumambyo naman dito si Pelayo at hindi raw niya binanggit ang taong 2005 kundi ang pagtataya niya sa mga susunod na annual budget ng Pampanga na 2025. At hindi rin niya umano minamasama ang administrasyon sa isyu ng korupsyon. Gitna natin yan. Kung makikita mo, ito yung sinasabi kong 2022 to 23, 23 to 24, 24, 25, 6 billion. Wala ako sinabing binusan nila, ninakaw nila. Wala ako sinabi. Ang sinasabi ko lang, ito ang pera ng Pampanga. Samantala, matatandaan sa lumalabas na pag-aaral na inilabas ng SWS survey nitong 2022, 51% ng mga Pilipino ang hirap matukoy ang fake news. Ito'y kasabay ng paggamit ng ilang politiko sa iba't ibang social media platform sa kanilang pangangampanya ngayong halalan 2022. Paolo G. Santos, CLTV News. Aabot sa higit 100 ektarya ng nakakalbong kagubatan at mga watershed ang naisaayos na sa tulong ng National Greening Program ng pamahalaan. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, mahalaga ang pagtatanim at pangangalaga sa mga puno upang mabawasan ang masamang epekto ng climate change. Narito ang report.
Humigit kumulang 129,000 hektarya ng nakakalbong kagubatan at watershed sa Central Luzon ang nanumbalik dahil sa Enhanced National Greening Program o NGP na ipinapatupad mula pa noong 2011. Ang programang ito ng Department of Environment and Natural Resources ay naglalayong mabawasan ang epekto ng climate change sa pamamagitan ng patuloy na pagsasaayos ng denuded forest lands, gayon din ng pangangalaga sa kagubatan ng rehiyon. Sinabi ni DNR Regional Executive Director Paquito Moreno Jr. na ang pangangalaga sa kagubatan ay mahalagang bahagi ng programa ng gobyerno ukol sa climate change mitigation. Ang mga kagubatan umano ay maaaring kumuha ng mga greenhouse gas katulad ng carbon dioxide sa kapaligiran. Napatunayan namang mabisa ang kawayan sa pagsugpo ng greenhouse gas emission kaya't nagtatag ang DNR ng mahigit 3,200 hektaryang plantasyon nito noong 2021. Iba pa ito sa 14,000 hektaryang plantasyon ng kawayan na naitatag sa ilalim ng NGP. Ayon din kay Moreno, pinalakas umano ang pakikipagsosyo sa mga pribadong kumpanya para mapanatili ang plantasyong ito. Nakikipagtulungan din ang DNR sa mga pamilya sa upland areas, People's Organization, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Philippine Army. Ito ay upang masubaybayan ang pagpapaunlad ng mga plantasyon at mapadali ang mabilisang pagtugon sa forest fires at iligal na aktibidad sa kagubatan sa mga lugar na sakop ng NGP. Ang programa ay nakapagbigay din ng mahigit 150,000 na trabaho sa Central Luzon mula sa pagpapanatili at pangangalaga ng plantasyon. Naglalayo ng NGP na muling tamnan ng 1.5 million hektarya ng denuded forest lands at watershed sa bansa. Ito ay pinalawig hanggang 2028 sa ilalim ng Executive Order No. 193 para sa reforestation at pagpapaunlad ng mga nasirang lugar ng kagubatan. John William Chua, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Isang milyong halaga ng shared service facility ipinagkaloob ng DTI sa 3 kooperatiba sa Bulacan. Ilang magsasaka at kooperatiba, pinagkalooban ng 10 million peso financial grant ng Department of Agriculture. At bagong deep well pumping station binuksan ng Prime Water MCWD sa San Francisco, Mabalaca. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, ipinagkalooban ng Department of Trade and Industry o DTI ang pamamahala at pamamayari sa higit 1 milyong pisong Shared Service Facility o SSF sa 3 kooperatiba sa Bulacan. Isinagawa po ng DTI ang unang turnover ceremony sa Disenyo Pandi Wedding Depot para sa bagong Barrio Multi-Purpose Cooperative sa kanilang SSF on computerized embroidery. Sumunod ang Luzon Dairy Cooperative para sa SSF, sa Dairy Processing at San Ildefonso Doormat Manufacturers Association Incorporated para sa gifts, housewares, and decors na SSF. Ayon po kay DTI Bulacan Provincial Director Edna Dizon, ang SSF ay isang flagship program ng ahensya na naglalayong itaas ang kalidad at produksyon ng mga micro, small, and medium enterprises o MSME sa lalawigan. May kabuang 26 SSF project na nagkakahalaga ng halos 19 million pesos ang naipamahagi na sa iba't ibang kooperatiba sa Bulacan simula 2019. Samantala upang matiyak ang sapat at abot kayang supply ng pagkain sa komunidad, nagbigay po ng financial grant ng Department of Agriculture Central Luzon sa mga piling kooperatiba at local government units sa rehiyon. Layan umano nito na mapalakas ang operasyon ng mga Kadiwa stores. Narito ang report. Isa sa layunin ng Department of Agriculture o DA ang pahusayan ng kapasidad ng mga organisasyon ng mga magsasaka at mangingisda sa bansa. Kaugnay nito ay ginawad ng DA Central Luzon sa mga kwalipikadong kooperatiba at local government units ang 10 milyong pisong kapital na bahagi ng programang Enhance Kadiwa. Idinaos ang aid distribution itong 19 ng Abril sa siyudad San Fernando, Pampanga. Layo ng Enhance Kadiwa Financial Grant na matiyak ang supply ng pagkain mula sa mga magsasaka at mangingisda at may pagpatuloy ang operasyon ng mga Kadiwa stores sa komunidad. Dumalo sa awarding ceremony si DA Undersecretary for Consumer and Political Affairs, Christine Evangelista at iba pang opisyal. Ayon kay Evangelista, hangad ng kagawaran na may pagpatuloy ang programang Enhance Kadiwa hanggang sa mga susunod na administrasyon dahil napakalaking tulong daw nito sa mga magsasaka. Gamitin din daw sana ng maayos ng grupo ng mga magsasaka ang ipinagkaloob ng tulong pinansyal upang makaulit sa programa. Kabilang naman sa mga benepisyaryo ng cash assistance ang LGU ng Kasiguran na tumanggap ng 5 million pesos. Sa mga ugnayan ng mga kababaihang mag-iisda ng Paltik na pinagkaluban ng 500,000 pesos. Pantabangan ni LGU na may 2.5 milyong assistance. Tumanggap din ng tig-1 milyong financial assistance ang Kapampangan Development Foundation Incorporated at Pansinao Parents Agricultural Association. Jennifer Salenga, CLTV News. Target ng Prime Water Mabalacat City Water District na mapagbuti ang supply ng tubig ngayong summer season. Ito'y bunsod na rin ang lumalaking demand kasunod na rin ng pagbubukas ng mga negosyo sa ilalim ng new normal. Kaya naman itong Huwebes sa umaga, pinasinayaan ang ika-7 na pumping station na tinawag na New Market Pumping Station sa Luzon. Inaasahan daw itong magsusupply ng tubig sa public market ng syudad at karatig barangay. May ulat si Paolo G. Santos. Sa patuloy na pag-unlad ng mga bayan at syudad sa Pampanga ay ang pagbukas din ng iba't ibang negosyo. Dito sa syudad ng Mabalacat, nagsulputan na mga business establishment, hindi kalayuan mula sa pampublikong palengke. Ang mga establishmentong ito at ang malaking bilang ng mga kabahayan ay siya namang sinusuplayan ng tubig ng Prime Water Mabalacat City Water District. Batay sa latest data, aabot na raw sa 51,000 ang bilang ng mga concessionaire sa Prime Water MCWD. Upang matugunan ng malaking demand, patuloy ang water company sa rehabilitasyon ng pumping station at maging ang pagbubukas ng mga bagong pasilidad kung kinakailangan. Isa na rito ay ang New Public Market Pumping Station. Marami na ho tayong na-rehab na pumping stations. Sa katunayan po, ika-7 na po natin ito na na-commission simula nung nag-joint venture po with Mabalacat City Water District. Nakita rin naman po natin yung
pagbabago sa serbisyo ng tubig. Simula sa 46,000 po dati na connections natin, nasa 51,000 na po tayo ngayon sa loob lamang po ng 2.5 taon. Sa bahagdan ng parokyano ng Prime Water MCWD, pinakamarami pa rin ang mga residential consumer, kaya ang rehabilitasyon umano sa mga resettlement area sa Mawake, Kamachiles at Madapdap ang kanilang sunod na target. Ang ating pong plano sa mga susunod na panahon, nandun naman po tayo sa pagre-rehab ng mga deep well sa ating mga resettlement area. Doon po tayo sa Mawake, sa Madapdap at sa Kamachiles. Doon naman po papunta ang ating development dito sa Mabalacat. May mga technical working group umanong kaantabay ang Prime Water sa posisyon ng mga pumping station. Dahil deep well system pa rin ang sources ng tubig, may malaking hamon din sa mga pumping stations na napapagitnaan ng business district at residential area. Majority po ng mga consumers natin is household. And in terms naman po sa lot, kung saan tayo magdidrill, wala naman pong specific kung dapat nasa residential siya or nasa commercial siya. Ang importante lang po is ma-serve po natin yung mga areas na may low pressure. So for example po, next month, target po natin na ma-commission yung sa may Barangay Dao, which is meron po tayong madaming areas doon na talagang low pressure to no water. Higit 2,000 cubic meters per day ang kayang isupply ng modernong pumping station na itinalaga sa New Public Market Pumping Station. Higit 200 metro umano ang lalim nito na kayang umayuda ng supply ng tubig sa peak hour na 6 a.m. to 9 a.m. Bagamat wala pa itong direktang connection sa kuryente, may nakatalagang generator set sa nasabing pumping station bilang contingency plan. Sakali umanong magkaroon ng problema sa supply ng kuryente, hindi maantala ang supply ng tubig sa lungsod. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Mga car enthusiasts, motoring aficionados, humanga sa bagong Haima 7X. Art exhibit at eco-friendly fair inilunsad sa Ciudad San Fernando. Manatili nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Balitang sasakyan naman tayo, Karehiyon, hanap mo ba isang multi-purpose vehicle na elegante ang disenyo at hindi mabigat sa bulsa? Baka ito na pong hinihintay ninyo. Formal na inilunsad ng Haima Philippines Laos Group of Companies ang bagong Haima 7X MPV
na dinisenyo lang naman ng top Italian car designer na si Mr. Pierluigi Ferrari. Bukod sa aerodynamics, marami ring features ang sasakyan na tiyak gagawing ligtas at masaya ang bawat biyahe. Silipin natin ang bagong Haima 7X sa ulat ni Paolo G. Santos. Sa dinami-dami ng mga sasakyan na makikita mo sa kalsada, hindi mo pa rin maiwasang mapa-second look sa mga nagagandahang disenyo ng mga bagong auto na lumalabas ngayon sa merkado. Pero kung akala mo, nakita mo na ang lahat ng eleganteng sasakyan, pwes, meron pa palang pwedeng idagdag sa listahan. Ito ang bagong Haima 7X, hango sa disenyo ng isang prestiyosong yate na ginuhit pa mismo ng top Italian car designer na si Mr. Pierluigi Ferrari. Kung aerodynamics ang pag-uusapan, hindi mapag-iiwanan itong bagong multi-purpose vehicle o MPV na mabibili ngayon sa Haima Philippines Laos Group of Companies. Nitong April 20, formal itong ipinakita sa publiko ang Haima 7X sa isinagawang grand launching sa SM City Clark. Ang TV host celebrity model na si Sam YG, hindi napigilan ang sarili na maintriga sa eleganteng mukha ng Haima 7X. As shown on the screen. So if you're looking at the screens right now, that was the original concept car of the Haima 7X. Ito yung design stages, no? Now, for those who aren't familiar with Pininfarina, of course, they have designed a lot of vehicles, including Alfa Romeo, Peugeot, Ferrari, and they are proud in celebrating their 90 years in creating quality design vehicles of around 1,200 cars all around the world. And one of them is the new Haima 7X. Top-selling model ngayon ito sa Hainan, China dahil sa eleganteng mukha nito. Ayon kay Haima International General Manager William Dong, ang aerodynamics nito ay kasunod sa pagtakbo ng yate sa karagatan. Haima 7X completely breaks traditional MPV modeling design, integrating with fashion, flexible, and practical, creating a new change design of 7-seat vehicle. It's equipped with 1.5-liter Haima third-generation turbocharged engine, 5-star safety body. Kung ground clearance o taas ng sasakyan ang pag-uusapan, may hahalintulad na raw sa isang sports utility vehicle o SUV ang chassis height ng Haima 7X. Ibig sabihin, iwas sayad sa mga humps at baku-bakong kalsada. Pampamilya din ito dahil sa maluwag na espasyo at sunod ito sa hilig ng mga travelers na inaasam-asam ang joyride na mayroong panoramic air view. Meron na rin itong 7-inch digital instrument cluster at 12.3-inch touchscreen monitor na bahagi ng infotainment system. Kaya naman high-tech na high-tech, ligtas at masaya ang bawat biyahe. Available ito sa 4 na kulay: clear sky blue, reef rock gray, sandy beach white, at wave light silver. Pwede nang mapasayo ang bagong Haima 7X sa halagang 1,999,000 pesos. Samantala, ayon kay GM Dong, makakaasa ang mga Pilipino na ang pagbalik sigla ng automotive industry sa Pilipinas ay makakasabay ang Laos Group of Companies sa mga top-of-the-line model hybrid cars ng China-made brand. The Philippines market is the strategic key point for Haima to further develop the ASEAN market. Laos Group has always been the best partner of Haima. Para kay Laos Group of Company Chairman CEO Lizette Laos Velasco, hindi lamang sa usapin ng negosyo na mamayagpag ang partnership ng LGC at Haima International, kundi maging sa pagtulong sa komunidad. We've been partners with Haima for 12 years already, as mentioned, no? Nung ika-10 taon namin, which was in 2020, unfortunately during that time already Alpia passed away. But still, even with the situation, we have maintained our parang relationships. In fact, you know, hindi siguro alam ng lahat, nung nag-umpisa ang pandemya, isa sila sa unang nagresponde sa Laos Group at nagpadala ng maraming mask, I think thousands of masks, that we are able to give away to our kababayans, yung mga nangangailangan. Ginarentiya naman ni Lizette Laos Velasco na sa kabila ng matinding hamon sa automotive industry, patuloy na makakasabay ang dealership ng Haima Philippines sa pagbabalik sigla nito ngayong new normal. We have still challenges on the shortage of the global chip shortage, right? But we're hopeful na ngayong taon is a year of bouncing back for the automotive industry. Yeah. Paolo G. Santos, CLTV News.
Bilang paggunita sa Earth Day Heritage Month at ang nalalapit na Gastang Fernandino, isang exhibit at eco-friendly fair ang binuksan ng City Government ng San Fernando sa isang mall sa Barangay San Agustin. Tampok dito ang obra ng kilalang Fernandino visual artist na si Jude Pangilinan. Silipin natin ang exhibit sa ulat ni Felix Barrios. Tampok ngayon sa art exhibit sa Vista Mall, siyudad na San Fernando, Pampanga, ang mga obra ng kilalang Fernandino visual artist na si Jude Pangilinan. Pinamagatang Inglabwad Kong Tibuan o Ang Aking Mundong Tinubuan. Makikita sa exhibit na ito ang mga artwork kung saan nagsisilbing inspirasyon ng siyudad ng San Fernando at ang kulturang Kapampangan. Ilan sa mga masterpiece ni Pangilinan ay ginamitan ng indigenous at recycled materials. Nais daw ipakita ng kanyang mga obra ang pagiging isang proud Fernandino. Tatlo ang selebrasyon na gustong pasiglahin ng exhibit at eco-friendly fair na ito: ang Earth Day, National Heritage Month at ang Piyestang Fernandino. Ginawa ko, nagbasa ng maayos, nag-conceptualize, para mas maabot ng tao ngayon kasi hindi na ako gumagawa ngayon ng mga painting na medyo malalim kasi marami nang iniisip ang tao. Yung napakasimple lang, hindi ako umalis sa team. For me, the best heritage na binigay ng Diyos ay ang mundo. Ang pinagsama-sama ko na yon. Gawa sa iba't ibang materyales na karaniwang makikita sa kapaligiran. Marami sa gawa ni Pangilinan ay naging finalist na sa iba't ibang art show sa bansa. Ngunit ang kagustuhan ni Pangilinan para sa exhibit na ito. Pero this time naman, sa mga kababayan ko naman papakita. At ang mga ginamit kong sa mga ibang obra ko ay yung mga napupulot ko lang. Kung makikita niyo yung mga dahon-dahon, may mga shells. Pag kumakain ako ng seafoods, tinatabi ko yon. Tampok din sa exhibit ang mga lumang larawan at ibang memorabilia sa koleksyon ni Pangilinan. Ilang dekada umano ang kanyang ginugol upang makolekta ang mga ito. Payo niya sa kabataan patungkol sa pagprepreserba ng kasaysayan at kultura. Advice ko lang sa mga bata ngayon, kahit na may punit ka na litrato ng lola mo or kamag-anak mo, please pakitago. Huwag basta-basta tatapon kasi hindi na mauulit yan. Minsan lang yun na mangyari yun. Kaya they capture history and memories too. Pamana umano ang kultura sa atin ng nakaraang henerasyon at dapat pagyamanin ayon kay Mayor Edwin Santiago ng City of San Fernando, Pampanga. Isto sinabi mong kultura, yapinin pami-isip mo ang pong galo. No ka rin yaman iba't ita. Ninibat siya ka rin minuna kay katamo. Itang temana da kay katamo. Kasama rin sa event ay ang eco-friendly fair kung saan ibebenta ang mga environment-friendly products. Ang exhibit at eco-friendly fair ay makikita hanggang May 8 at ito ay bukas sa publiko. Felix Barrios, CL TV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Isang Walk for Hope na tinawag na Sasmuan ang nakatakdang ganapin sa bayan po ng Sasmuan, Pampanga sa darating na May 1, 2022. Magsisimula ito sa Dalan Baba, Barangay Santa Lucia, ganap na alas 2 ng hapon hanggang sa Don Lorenzo Lacsamana Park ng bandang alas 6 ng gabi. Ayon sa mga organizer, inisyatiba ito ng mga ordinaryong tao at walang lokal na opisyal ang kasama nila sa pag-endorso kina Vice President Lenny Robredo at Senator Kiko Pangilinan. Sinimula na ngayong Huwebes, April 21, ang house-to-house COVID-19 vaccine rollout sa Ciudad Angeles. Tatagal po ang suyod bakunahan sa tahanan program ng city government hanggang April 28. 4 na mobile clinic ang nag-ikot sa Barangay Sapang Bato at Margot at mag-ikot pa sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ayon kay IC Calaguas, Chief Implementer ng vaccination program ng syudad, target ng programa na mabakunahan ang mga 18 years old and above na residente at maging hindi residente ng Angeles City. Pinuri naman ni Eric Paul Yumo, Development Management Officer ng Department of Health sa Angeles City, ang naturang programa dahil umano sa pagiging epesyente nito. Samantala, patuloy naman ang rollout ng first dose, second dose at maging ng booster shot sa Angeles National High School na siyang vaccination site ng lungsod. Bukas umano ito para sa mga nais mag-walk-in kahit pa hindi residente ng Angeles City. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Club. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Maalinsakang panahon pa rin po ang mga ating mararamdaman, kaya pinag-iingat pa rin po ang lahat. Easterlies po nakakaapekto sa buong bansa,
kasama na po dito ang Pampanga. So makakaranas lamang po tayo ng bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin na may inaasahan din po tayo mga isolated cases ng mga rain showers at thunderstorm. Ito po ay posibleng maganap sa hapon o gabi, kaya pinag-iingat po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari po ninyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede po ninyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.